Okay, so good day. Ang topic natin ay place value of decimals. So, alam ko na familiar kayo sa mga place value na diniscuss ng inyong mga previous teacher nung kayo ay grade 4, grade 3, grade 2, and grade 1. So, ito yung example nun. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong nakikitang dalawang type ng number. Okay? Umpisa natin dito sa left side. Ang tawag natin dyan ay whole numbers. Okay? Then, sa other side naman, pag-aaralan natin ito sa kabilang slide. So, pag sinabi nating whole numbers or place value ng whole numbers, ito yung tinuro sa inyo nung teacher ninyo nung nakaraang taon. Okay. Mag-i-start ang place value ng whole number mula sa rightmost digit. Ito, sa pinakakanan. Okay? So, sabayan niyo ako. I-recite ang place value ng whole numbers. So, we have ones, ayun, tens, second digit, hundreds, third digit, thousands, fourth digit, and 10,000s, ayan, 5 digit or pang fifth digit, and last, we have 100,000s or pang 6 digit natin. So, hindi lang dyan nagtatapos ang place value ng decimal, ng whole number. Sinusundan yan ng millions, 10 millions, okay, 10 millions, 100 millions, tsaka papasok yung billions, 10 billions, 100 billions, tsaka papasok yung trillions. So, trillions, 10 trillions, and 100 trillions. Okay. So, may period kasi ang mga whole number. Ito yung mga periods niyan. Ang unang tatlo ay tinatawag nating unit at yung second period natin ay tinatawag nating thousands. Ayan. Lahat yan ay puro thousands. So, sumunod na itong millions, billions, and trillions. So, bibigyan ko kayo ng time para kabisaduhin ulit yung place value ng whole numbers. And dagdag ko, ang place value ng whole numbers ay nagtatapos lagi sa S. Yung last word ay nagtatapos sa S. Okay. Baka mamaya isagot ninyo, tens thousands, hundreds thousands. Mali yun. Sa last word natin ilalagay or sa second word natin ilalagay yung S. Basta lagi siya nagtatapos sa S. Okay? So, pagbilang ko ng 3, paki-memorize yung whole, place value ng whole number. Then, after nun, i-discuss ko na yung place value ng decimal. 1, 2, 3. Okay. So, ngayon alam nyo na at kabisado nyo na yung whole number, yung mga place value ng whole number, punta naman tayo sa decimal numbers. Okay. So, yung decimal numbers, may kita yan pagkatapos ng decimal point. 'Di ba? Ang tawag natin dito ay whole number. 'Di ba? Whole numbers. So, kapag ang digit ay nakapwesto sa kanan or pagkatapos ng decimal point, ang tawag natin doon ay decimal numbers. Okay? So, yung unang digit, ang tawag natin dyan ay tens. Ito, tens ang pinakamalaking value ng digit sa decimal numbers. Baligtad. Habang nadadagdagan yung digits, okay, mas bumababa yung value ng digit na yon. So, baligtad dito. Pinakamataas na kagad dito ay tens. Sunod, hundreds. Okay. Sunod, yung third digit or 3 decimal places, that is thousands. Yung pang fourth ay 10,000s. Okay? Yung pang fifth ay 100,000s. And yung pang sixth digit ay tinatawag nating millions.
Kung dadagdagan ko pa ng digit, papasok na dyan si 10 millions. Okay? 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions, 100 billions, and so on. Ngayon, ang pinagkaiba ng decimal number sa whole number, again, uulitin ko, ang decimal numbers, yung place value ng decimal numbers, ay may kita pagkatapos ng decimal point. At madaling tandaan, lahat ng word sa place value ng decimals ay nagtatapos sa THS. Ang basa natin dito ay tenths, tenths, hundredths, hundredths, thousandths, thousandths. Parang may hangin na S. Okay? Dito naman, gaya ng kanina, 10,000s. Sa last word tayo maglalagay ng THS. Mali ito, grade 5. Mali yan. Tenths, thousandths. Mali ito. Kasi dapat, yung THS ay nasa dulo lang. Katulad din dito, 100,000s. Okay. Ngayon, grade 5, hayaan yung bigyan ko kayo ng time para kabisaduhin yung mga place values ng decimal numbers, okay? Kasi mamaya magtatanong na ako ng mga place value ng digit. Okay? So madali lang naman siyang tandaan. Parang ang pattern ay katulad ng whole number. Okay, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Ang pinagkaiba lang, sa halip na S, magdadagdag tayo ng THS sa word natin. Okay? So, pagbilang ko ng 3, paki-post ang video at i-play na lang kapag kabisado na. Ready? In 1, 2, 3. Stop. Okay. Alam kong kabisado nyo na yung place value ng decimal numbers at place value ng whole numbers. Ngayon, tingnan nyo rito. Ayan. Number of digits. Sa whole number, kapag ones, first digit. Pag tens, 2 digit. Pag hundreds, 3 digit, and so on. Pero sa decimal number, iba. Pag 1 decimal places, that is tens. Kapag 2 decimal places, that is hundreds. Pag 3 decimal places, thousands. And so on. Padagdag ng padagdag, katulad ng whole number. Okay? Ngayon, try natin sagutan itong number na ito. So, babasahin ko muna. Ang basa dito ay 851 and 934,267 millions. Ngayon, ang gagawin ninyo, grade 5, okay? Kumuha kayo ng papel at sagutan ninyo, okay, yung mga sumusunod na tanong. Ang gagawin nyo lang, isusulat ninyo yung place value ng bawat digit na sasabihin ko. Or isusulat ko. Ready? We have 4, 2, 6, 7, 8, 1, 3, 9. Ano pa? 5. Okay. So, pwede nyo i-post ang video para then, pagtapos na kayo magsagot, tsaka nyo na lang ulit i-play. Bigyan ko kayo ng time. In 1, 2, 3, go. Okay, ngayon alam kong tapos na kayong magsagot. So, checkan naman natin ngayon. So, ano yung place value ng digit 4? So, una, analyze muna natin yung saan ba nakalocate yung 4. Diba? Ang tawag dito ay whole number at ang tawag naman natin dito ay decimal numbers.
So, ngayon, sa decimal numbers, we have yung 4. Ano place value ng 4? Okay? Ito yung 4, tenths, hundredths, thousands. So, ang sagot ay thousands. Sir, with THS po ba? Siyempre, THS. Bakit? Kasi, nasa decimal number siya. Number 2. Okay? So, ito naman tayo. 2. So, thousands, automatic ito ay 10,000s kasi magkasunod lang sila eh. 10,000s. Okay. Then, number 6, nagkataon na magkasunod sila. So, sunod ng 10,000s ay 100,000s. Okay. How about number 7, digit 7? So, sunod sa 100,000s kasi magkakasunod nga, di ba? Ang sunod sa 100,000s ay millions. Okay. And number 8, tingnan ninyo, observe ninyo. Saan kaya nakalocate ang number 8 or digit 8? Diba sa whole number? So, ano ang ilalagay natin dyan? So, mag-start tayo dito sa rightmost digit or before the decimal point, ones, tens, hundreds. So, hundreds. Okay? Bakit hundreds? Ulitin ko ulit dahil may kita siya sa whole numbers before the decimal point. So, ang mga place value doon, ones, tens, hundreds, thousands. With S lang. Okay? Number 1 or digit 1. Ayun. Ano tawag doon? Ones. Ayan. Wala tayong ones ha. Wala tayong ganito, grade 5. Wala tayong ganyan. Ones lang. Ang ones ay place value. Next, we have 3. Okay. So, tenths, hundredths. Nasa decimal number siya. Kaya, lalagay natin hundredths. O, 100, then lagay lang natin yung THS. Ayan. And number 9, saan yung number 9? Ayun. Digit pagkatapos ng decimal point. So, automatic yan ay tenths. Tenths is the highest place value in decimal numbers. And last, we have digit 5. Ang digit 5 ay nakalocate sa whole number. So, ito siya. So, ones, tens. Okay. So, sana meron kayong natutunan sa place value of decimals. So, yun lang. Okay? Basta't alam ninyo kung saan yung decimal number, saan yung whole number, ano yung mga place values ng decimal numbers. Okay? From after ng decimal point hanggang papunta doon, dapat kabisado ninyo. At ang decimal numbers ay nagtatapos lagi sa THS. Sa whole number naman, nagtatapos lang siya palagi sa S. Okay, so yun lang. Sana meron kayong natutunan. Bye!